Ang layunin ng talumpati ay naglalayo na magbigay mga aral, maghikayat, mga aliw o nagbabahagi ito ng mga impormasyon tungkol sa mga tagapakinig. Gamit ang talumpati. Ginagamit ang talumpati sa mga pampublikong okasyon tulad ng rally, graduation o political campaign para makipag-ugnayan sa mga malaking grupo ng mga tao. Ang mga pagkakulang ng malumanay na pagsasalita, malinaw at magamit sa kaapit-aso at makatutukan. Sa talumpati, introduction, katawan, pagwawakas. Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, ibabahagi ko muna sa inyo ang halimbawa ng talumpati. Ang pamagat ng talumpati ko ay kahalagahan ng edukasyon. Ako'y narito ngayon upang ibahagi ang aking pananaw ukol sa napakahalagang paksa ng edukasyon. Ang edukasyon ay isa sa mga pundasyon ng ating buhay at ito ay may malalim na impluwensya sa ating pag-unlad at tagumpay. Una sa lahat, ang edukasyon ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at kasanayan sa kinakailangan natin upang maging produktibo tayo sa lipunan. Ito ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad, nagbibigay daan sa mas magandang trabaho at nagpapalaganap ng kamalayan ng ating mga karapatan at responsibilidad bilang mamamayan. Hindi lamang ito tungkol sa mga libro at guro sa paaralan. Ang edukasyon ay nagmula sa iba't ibang anyo ng pag-aaral at karanasan sa buhay. Ito'y natutunan natin mula sa aming mga magulang, sa aming mga kapwa, at mula sa aming mga pagkukulang at tagumpay. Sa henerasyon ngayon, mahalaga ring bigyan pansin ang edukasyon sa digital na mundo. Ang teknolohiya ay nagdadala ng mga pagkakataon, ngunit ito'y nagdadala rin ng mga hamon. Kailangan nating matutunan ang digital literacy at paggamit ng teknolohiya na may kaalinsabay sa mga responsibilidad at etika. Kaya naman, ako'y nananawagan sa lahat ng itaguyod ang edukasyon bilang isang mahalaga ng haligi ng ating buhay. Magtulungan tayo upang mas mapalaganap at ang kaalaman at mas magandang bansa para sa ating lahat. Katitikan ng pulong. Ang layunin ng katitikan ng pulong ay ang magdokumento at magtala ng mga pangunahing puntos, diskusyon at decisions na naganap sa isang pulong o pagpupulong. Ginagamit ang katitikan ng pulong para sa nagtasunod na pagpupulong, pagsasalisip at pagsusunod. Katangian ng magandang katitikan ng pulong. Maayos na organisasyon. Ang mga puntos, diskusyon at desisyon ay dapat nakaayos ng maayos at may magandang pagkasunod-sunod. Kompletong detalye. Dapat ito ay may sapat na detalye upang may parating ang kahalagahan ng bawat punto at desisyon na naganap sa pulong. Objektibo. Dapat itong objektibo ay walang kinikilingan o personal na opinyon ng tagasulat. Wika. Iyon ang mga katitigan mula sa pulong. Maaring maglaman ng pagsuri o opinyon na mga dumulo sa pulong. Mga puntos na esyo na talakay. Mga desisyon at argumento tungkol sa puntos. Desisyon na ginawa at mga aksyon o kinakailangang gawin. Talaan ng mga dumalo at kailangang posisyon.
politika ng pulong dahil ito ay magiging gabay ng hanguan o sanggunian sa mga susunod na pulong at batayan ng mga individual na membro ng pulong. Halimbawa, paksa, ang susunod na Christmas party sa barangay. Pizza, 1/26/2023. Oras, 1 p.m. Pook, barangay. Oras ng pagsimula, 1 p.m. Oras na pagtatapos, 3:30 p.m. We do it like that and we don't